Ayun, good day sa lahat. So, meron naman tayo dito i-review or itatalakay na helmet. So, isang madalian. Again, na video lang po ito or mga importanteng bagay lang or specification na nakalagay dito sa helmet. So, hindi ko sinasabi na full review po ito. Mostly, yung sinasabi ko dito, yung alam natin or ang nakasulat lang dito sa helmet. So, itatalakay natin. So, mga hindi naman nakaalam, ito po yung sinasabi nila na galing sa ibang bansa, specifically doon sa part ng Europe, which is yung sa Budapest, sa Spain. So, ano nga ba yung helmet nito? So, ayan, yung kulay niya is solid matte black. So, tignan muna natin yung nakalagay dito sa kanyang karton. Sa mga hindi nakaalam, ito po ay nanggaling pa sa part ng Europe, specifically nga doon sa Budapest, Piazza, Spain. So, ayan yung tsura or nakalagay sa kanyang karton. So, imported siya doon sa Pasig City, Philippines. Ayan. So, madami na nagbebenta nito. So, sa mga hindi nakaalam, yung helmet ko is almost 5 years na. So, meron ako doon. Tignan nyo. So, yan yung 5 years ko na empty helmet. Thunder 3. Tapos nyan is Blade 2 SB. Empty helmet din. And then, yung 2 years, magti 3 years na din, itong blue. Yung Revenge 2. So, kung gusto nyong i-review natin yan, mag-comment lang kayo. So, ayan yung 5 years na. Ito naman yung 4 years. And then, yung isa naman ay magti 3 years na din. So, may isa pa akong helmet na hinihintay ngayon. Syempre, para sa atin din. Kasi, alam ko, mula noon, siguro mga 5 years ago, nag-research ako sa mga pinaka-branded na mga helmet na affordable. So, isa yung lumabas doon, yung ni-research ko, is yung itong helmet, yung empty helmet. So, ano ba yung nakalagay dito? Balik tayo dito sa helmet na i-review or itatalakay natin. So, hindi siya fully review, mostly, dito sa ating channel. Ay hindi po fully review po ito. Ay mostly talaga yung mga importanteng details lang or nakalagay dito yung sinasabi natin dito sa video natin. So, isa na ngayon, tatalakay natin dito yung empty Stinger B. Solid matte black. So, ayan. So, ano nga ba yung mga specification nakalagay dito? Basahin muna natin. Anti-scratch, quick release, 2.2 thickness yung kanyang paddings, tapos PC lens, and then may barcode dito. Pwede nyong i-bar scan o scan nyo yung kanyang dito, tawag dito, QR, hindi pala yung basta QR code, something. Kung correct me if I'm wrong. And then may nakalagay dito, photochromatic fog off ready. So sa mga hindi nakaalam, yung photochromatic fog off ready ay hindi lang siya anti-fog or yung photochromatic, kahit i-research nyo dyan, yung mga helmet na mga mayroon ito, photochromatic, lalabas doon ay empty helmet. So I think, siguro, yung unang naka-invento ng photochromatic lens is yung, I'm not saying, correct me if I'm wrong again, pero based lang doon sa na-research ko, ito yung mga helmet na brand na lumalabas na may photochromatic. Yung 3 years ago ko na Revenge 2, ganun din, photochromatic din siya. Ano nga ba yung photochromatic? Balik tayo dito. Yung photochromic or photochromatic na lens ay automatic siya, nag-dark siya kapag sobrang init or napakataas ng araw. And then naman, kung medyo cloudy naman siya and then medyo paggabi na, nag-a-adjust yung kanyang pagiging black. So, nagiging malasaw siya or yung pagka-black niya, hindi na masyadong nagba-black. So, pwede mo siyang gamitin sa araw, sunny day, and night. Pwede siya. Pero kung i-compare natin yung lens na ito, na photochromatic versus sa clear, syempre, mas maganda pa rin yung clear lens. Now, kung wala kang spare na kung tinatamad ka na mag-change ng visor mo, so ito yung siguro marirequire ko or marirefer sa'yo na brand ng helmet na mga lens nila ay nag-automatic, pwede siyang gamitin pang gabi. So, yun yung photochromatic fog off ready. Kung nagkamali man ako sa pagsabi ko yung photochromatic, please research nyo, at least kayo mismo makahusga or makaalam kung ano yung photochromatic na mga lens or ano yung mga helmet na merong photochromatic fog off ready. And then, pinlock ready din siya, and then pwede siyang lagyan dito yung pill
pin lock, ayan. And then syempre doon sa loob, pwede mo siyang lagyan ng, may kabitan din siya ng yun, yung anti-fog, ayan. Nakita mo. And then ito yung nasa loob niya. O nga pala, meron siya ditong minimal lock, ayan. Tingnan nyo. Ibababa natin to. Ayan. Ayan. Kung narinig nyo yun, yun yung minimal na lock dito sa helmet na ito. So, ayan yung sa loob niya. Napakaganda ng kanyang padding. So, sa mga hindi nakaalam, at ay ano din siya, meron din siyang tawag dito. Yung pwedeng lagyan ng radio or intercom. Ayan. Kakapain natin. Ayan. Meron siya ditong lagayan ng intercom. So, may pabilog dito. Ayan. Ewan ko lang nakikita sa camera natin. Ayan, meron siyang lagay ng intercom sa mga gustong lumagay or magamit ng intercom. Pwede po siya. So, size large po to. Ito naman yung nakalagay sa kanyang likod. DOT ECER 22.05, DOT FMVS 218. And then, yung na-notice ko dito, yung ICC niya na sticker ay, syempre, nagre-rainbow yan. And then, may naka-drawing na bansa natin. Ayan, Philippines. Kung nakikita nyo, may naka-drawing dyan na shape ng Philippines. Tapos, yung large na size ay 59 to 60 yung pwede. Kumbaga yung sukat niya. And then, yung weight niya naman ay magaan. Nasa 1,500 grams lang. Itong empty stinger na matte black or solid matte black siya. So, meron siyang vents dito. Outer vents from here na inner vents. So, dito yung pumapasok yung hangin and then lalabas dito. So, medyo malamig siya sa ulo. Siyempre, meron din sa baba. Ayan. Malaki. Yung singawan or papasukan ng hangin, no? So, siguro yun lang yung matatalakay natin dito kasi yun lang naman yung nakalagay dito sa helmet na to. So, kayo na bahala mag-research kasi hindi naman ako magaling talaga mag-review. So, tinatalakay lang natin kung ano yung alam natin dito sa mga helmet or ano yung nakalagay dito sa helmet brand na to. So, isa to sa, again, sa Europe brand na helmet. So, yung mga Jelly, kung di ako nagkakamiling, yung Shoei, ata. So, correct me if I'm wrong again. So, basta ito yung Europe brand or imported siya from Europe. So, yung tawag sa kanya IMT helmets. So, yun lang siguro sa video na to. Sa susunod na video natin, siguro i-compare natin to doon sa isa ding Europe brand which is yung Jelly. Ayan. So, yun lang sa video na to. Salamat sa pagpanood. Peace.